Another day, another J Friends Wife story. Mukhang papisain na ang mga itlog na nililimliman nitong aming white brood hen dahil hindi na siya nababa ng pugad. Mukhang sabay pa silang magpipisaan ng mga itlog na nasa incubator. Hindi yata namin naisara ang pinto nung nagpaligo ng mga pulit si J Fern kaya nakaalpas yung isang pulit. Hindi sanay naalpas ang pulit na yan kaya sobrang ilap. Nung inalpasan ko ang mga cockerels, nagulat siya kaya lumipad ng mataas at humapon sa sanga ng mangga. Nakapagpatuka na ako ng lahat ng manok pero yung pulit hindi pa rin nababa sa puno. Hinayaan ko lang siyang nakahapon dyan sa puno ng mangga, hindi ko na inistorbo at baka lumipad pa sa malayo. Kaso nung biglang humangin, ay lumipad siya dun sa kapitbahay namin. Meron dong tatsaw kaya ayan, hinabol siya nung pumunta siya doon. Buti na lang, lumipad ulit siya pabalik sa may bakod namin. Maya-maya, sa puno naman ng dalandan siya, lumipad at dun humapon. Maliliit ang sanga ng dalandan kaya nahirapan siyang humapon. Hinayaan ko na lang siya ulit dyan pero lumipad ulit siya papunta naman doon sa suha ng kapitbahay namin. Hinayaan ko na lang siyang nakahapon doon sa puno ng suha, kaya lang pagkatapos kong kumain, pagtingin ko sa puno ng suha, wala na naman siya doon. Alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, hindi ko alam kung saan na siya pumunta. Akala ko na wala na. Napagod na ako paghahanap, nung bandang alas 2, biglang humangin na naman at narinig ko siyang pumutak. Lumipad na naman siya papunta sa bubong ng kapitbahay namin. Hindi ako dyan tumatayo sa kinauupuan ko dahil baka bigla na naman siyang lumipad palayo. Naglagay ako ng patoka sa bubong para bumaba siya doon at maya-maya nga bumaba siya doon sa may net. Mukhang hindi pa kumakain itong pulet dahil mukhang gutom na gutom, walang laman ang butsi. Maya-maya nga ay bumaba na siya at dumiretso na doon sa patokang nilagay ko. Nagtago lang siguro yan sa kabila at takot doon sa tatsaw. Mukhang ngayon lang siya kumain magmula kaninang umaga. Sobrang ilap nga ng pulit na ito at delikado nga pag nakaalpas baka saan pumunta. Anak ito ng aming Golden Boy Gilmore Brood Hen at ng aming Bagsikline Brood Cock. Nilagyan ko na rin siya dyan ng painom at maya-maya nga bumaba na siya dyan sa bubong. Ito namang mga sisiw, ayaw nilang kumain ng saging kahapon pero ngayon ay gustong gusto na nila. Pagkatuka nung isa ay nagsunuran na sila lahat at yan nag-agawan na nga sa saging. Isinabit ko ng alang ang saging sa may steel matting at yan tinuka pa rin nila ng tinuka hanggang maubos yan. Pagkatapos ng tumuka ng pulet, ay bumaba na rin siya sa bubong. Yung dalawang pulet na kasama niya sa fly pen ay pinalagay sa akin ni J Fern sa scratch pen para pag nakita daw ay bumaba yung pulet. Mukhang effective nga dahil bumaba yung pulet pero yung broodcock na nakatali dyan sa gitna ay nilagay ko din sa scratch pen para hindi siya habulin. Doon lang siya nakatambay sa harap ng fly pen kung saan nakakulong yung stag na inuwi ni J Fern. Mukhang magpapababa na ito maya-maya. Kinagabihan, may narinig akong nasiyap na sisiw dito sa nililimliman ng white brood hen. Bago pa lang yatang nagpipisaan ang kanyang mga itlog. Wala pang nakalabas na sisiw pero may crack na ang mga itlog. Panigurado bukas ay may sisiw na ito. 18 days pa lang itong nasa incubator at yan may nagpipisaan na rin. May mga crack na rin yung ibang itlog kaya lang yung ibang nasa net ay hindi ko makita kung may crack na rin. Yan, itim. Nag-umpisa na nga magpisaan itong mga itlog ng aming black brood hen. Sana madaming mapisang itlog. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!